Pagpalang umaga po sa bawat isa. Isa na naman pong araw na kaloob sa atin ng Panginoon na tayo po ay magsalo-salo sa Kanyang salita. Salamat sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng mapuputing bagay. Salamat sa Panginoon sa Kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay binigyan nga po niya tayo muli ng isang pagkakataon na muni-muni pa po at makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Ito po ay isang malaking oportunidad or privilege para po sa akin na kayo po ay maging kabahagi po ako ng pag-aaral po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Bago po tayo dumako sa pag-aaral po nating salita ay tayo po muna ay maghain ng pagsambang awit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God, glory to your name alone, Father. You are holy and you are worthy, Lord God. Ising sa umaga, naalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Yes, my God. Hallelujah. 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 Kayo'y dakila, O Diyos. Kayo'y tapat. Kayo'y banal. Kayo po ay makapangyarihan. Aming amang nasa langit. Lubos po yung aming pasasalamat, O Diyos, sa umagang ito. Minsan pa, Lord God, patuloy mo kaming punuin na iyong kapangyarihan. Sangkapan ng iyong presensya, Lord God. Dahil wala kaming hangad, kundi ang lagi kayong mapapurihan. Kundi ang lagi po kayong maparangalan sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy kaming bigkisin na iyong pag-ibig. Patuloy mo kaming pangunahan sa umagang ito, Lord God. Sa pag-aaral namin ng iyong salita, Lord God,
magkaroon kami ng bukas na kaisipan at bukas na puso na laging handa na magpaturo at magpatama sa inyo, Panginoon. Sa panibagong karunungan, kailamang idadagdag ninyo sa amin, O Diyos. Patuloy nga kayong maluwalhati. Maraming salamat. Pangunahan mo kami lagi, O Diyos. Sa inyo po ang kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Minsan pa po, Happy New Year po sa bawat isa. Nasa ikalawang araw po tayo ng panibagong taon, ng taon po ng 2024. And still, we are alive and kicking at ginagamit po ng ating Panginoon at yun po ay lagi nating ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Muli ako po si Pastora Christy from Dora Faith La Mesa, under po ng District 6 sa supervision po ng Pastora Cheryl Manansala. At salamat sa Panginoon sa muling oportunidad na tayo po ay pinagkaisa ng Panginoon na muling mag-aral ng kanyang salita. Sabi nga po, ilang araw, 2 araw pa lang po tayo sa panibagong taon na ito. At kung ano po natin i-assess yung last year natin, yung 2023, kung ano po yung mga napagdaanan natin, kung ano po yung mga pinagtagumpayan natin, ano po, kanya-kanya po tayo na istorya, kanya-kanya po tayong kwento ng ating mga paglilingkod sa ating Panginoon, mga struggles, mga victories Lord, sa Panginoon. At alam natin na ito ay mistulang isang roller coaster ride, na hindi po laging smooth. May mga panahon talaga na parang sa kalsada, may mga lubak, di ba? Ano po itsura ng roller coaster? May pabulusok, may pataas, may paikot. Ano po, iba't iba yung emosyon na narandalasan natin. A roller coaster ride of emotions na napagdaanan po ng bawat isa sa atin. But still, victory is ours kasi kasama natin po yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung ngayon po, nung katapusan po ng last day po ng 2023, iba-iba din naman po yung naging damdamin natin patungkol sa bukas na hinaharap, sa taon na darating. Meron pong may lalo kung wala pa pong relasyon sa ating Panginoon, danas na danas po natin dati na pagparating po ang panibagong taon, nandun po yung anxiety, nandun yung worry, ano ba ibibigay sa akin ng taon na ito, ano ba yung nakahain sa akin sa taong ito, na kung dumaan ka ng masalimuot na taong pinagdaanan, nandun yung takot na baka maulit o kung ano may mangyayari. Ito yung mga panahon na wala pa po kasi tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero dahil tayo po ay namunat na sa kung paano kumikilos ang Panginoon, even though open tayo sa idea na talagang ito sa roller coaster ride na buhay, alam natin na hindi tayo exempted sa mga pagsubok, hindi po tayo sasabihin na Kristiyano ka kasi wala ka nang dadaan ng pagsubok. Kristiyano ka kasi smooth na lahat ang lahat. Hindi po. Maganda nga po yun kasi na-anticipate na natin yung pwedeng mangyari. At ang kagaya po ng pagsakay natin sa isang roller coaster, as long as we are at the secure part, alam natin na hindi tayo mapapahamak. As long as hindi tayo maalis dun sa proteksyon na meron yung ride na yon, hindi tayo, alam natin kahit magpaikot-ikot ito o kung ano man mangyari, ay hindi po tayo tatalamsik o hindi po tayo mapapahamak. Maliban lang talagang umalis tayo dun sa security zone. Umalis tayo dun sa kaligtasan na binibigay naman sa atin ng pagsakay sa mga ganong sakyan. Gayun din, sumasakay tayo sa buhay, kasama natin yung assurance at security na meron ng ating Panginoon. Habang tapos na po tayo sa taon ng 2023, we are now looking forward sa 2024. Napag-aralan po natin ngayon ay maikli lamang po at pinamagatan ko po itong God in every transition. God in every transition. Mula po ito sa aklat po ng Salmo or Psalms 32 verse 8. Sa English po, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Sa Tagalog naman po, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Uulitin ko po, sa Salmo or Awit 32:8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Kagaya ng sabi ko, hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot sa parating na taon dahil alam natin may Diyos na may hawak ng kinabukasan nating buhay. At lalong higit nga, sa sinasabi po ng salita ng Diyos na ito, mula po sa aklat ng Salmo na ginawa ng ating pong ninunong David. Kilala natin po
si Haring David, napakaraming transition sa buhay na naganap sa kanya. Nandyan po yung mula sa batang gulang na pataob o nakapagtalo kay Goliath hanggang sa dalhin siya ng Panginoon na maging hari. Diba? From a simple shepherd, young shepherd, naging isa po siyang hari. Gayun din, mula sa pagiging mabuti niya ay nagkaroon din po siya ng transition, nagkaroon din po siya ng pagkakasala at pagkakulang sa ating Panginoon. The downfall of his service or faith in God. But then again, nagkaroon uli ng transition, di ba po? Hingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoon at acknowledge niya talaga na talagang siya ay nakakailangan ng gabay ng Panginoon, and he turned to be a man after God's heart. Yung mga transition na ito, nakita natin na kahit sa mga downfall nating mga buhay natin, as long as we have received God as our Lord and personal Savior, na doon lagi siya. Sabi nga po ng salita ng Diyos na ito, ang sabi ni Yahweh, akayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. A simple word from God, sabi ni Yahweh, mula sa Kanya, na tayo po ay Kanya daw aakayin, tuturuan, at talaga pong papayuhan sa ating pong pamumuhay sa mundong ito. At kapag po yun yung ating pangahawakan, hindi po tayo kailanman mapapahamak. Meron mga konting pagkatisod o anuman, mga pagsubok na pinagdaraanan, pero sabi ko nga, nakatapos tayo ng 2023. Ibig sabihin, tayo po ay pinagtagumpay ng ating Panginoon, hindi sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan na meron ng Diyos na nasa sa atin. At una po, dapat daw nga natin lalahanin para hindi tayo magkaroon ng anxiety or worries sa pagharap sa panahong ito ng panibagong yugto ng ating mga buhay, panibagong taon ng ating po mga buhay. Ay una, sabi ng pangako ng Diyos, sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan. Sabi po ng Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Sabi, kasama natin ang Panginoon. Nangunguna pa nga daw po ang Panginoon sa atin. Pag po narinig natin sinabing, aakayin kita sa daan, ano po yung sinasabi doon? Kung i-visualize niyo po ito, ano po yung itsura ng umaakay sa inaakay? Hindi pa pag sinasabing aakayin kita, either it's nasa beside po siya, katabi at inaakay, inaalalayan, or nangunguna ito at inaalalayan siya para pangunahan sa landas. Sabi nga, akayin kita sa daan. Kumbaga parang pangungunahan siya sa daan na dapat niyang tahakin, at yun ay ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po? At kung titingnan niyo po kung ano yung kalagayan po ng inaakay. Somehow, di ba po, pag nakakita po tayo ng mga inaakay, it's either mahina ito, or incapable ito, or disability ito, na kinakailangan talaga ng pag-akay mula sa Panginoon. And until we accept unto ourselves that we are not as weak, not as strong as God, that we need Him, doon lang po talaga magkakaroon po ng senaryo na may pag-akay. As long as until we finally accept na, Lord, akayin niyo po ako. Yung talaga suko, nagpapaakay. Madali pong umakay. Pero kung ayaw magpaakay, di ba, sa lagi natin nababanggit ito, God is gentleman. Hindi niya tayo kakaladkarin. Hindi niyo pa tayo pipilitin, alika, dito ka sa unahan ko. Hindi po. Lagi pong napaka-gentleman ng ating Panginoon para inaantay niya lang, sabihin natin na, Lord, akayin niyo po ako. Pero ang willingness na meron na, Lord, na aakayin kita, pinapaalam niya ito sa atin na kaya kita akayin, anak. Kung nararamdaman mo mahina ka, nararamdaman mo hindi ka sapat, kulang ka, sabihin mo lang, aakayin kita. Na po, parang yung ganun yung senaryo. Pero po, unknowingly, or minsan hindi po tayo conscious, subconsciously, hindi tayo aware na tayo na po pala yung pinsan nagpupumilit na umakay sa Panginoon. Parang, Lord, dito ka pumunta, halika, samahan mo ko. Lord, eto yung gusto kong gawin, halika, samahan mo ko. Na parang, alam niyo po na hindi na yung salitang aakayin kita. Diba? Napapalta na po na parang tayo na yung umaakay sa Panginoon. Na, which is mali po. Minsan nagiging ganun po yung ating mga paglilingkod dahil sa mga sarili nating mga nais o damdamin, which is tama naman kung titignan natin para maganda naman yung plano o maganda naman yung naisin. Pero kung minsan po, tayo nga po ay nagkakasala na tayo na po yung umaakay sa Panginoon at nagmimistula na po tayong mas marunong pa sa ating Panginoon.
Dapat po talagang lagi natin nasahin na, Lord, akayin niyo po ako sa tamang daan, sa daan na kalooban ninyo para sa akin. At kapag ganun po yung ating mga damdamin, lagi nating napapaalala sa ating po mga kaisipan na aakayin ako ng Panginoon. There may be times of troubles, there may be times of weaknesses, there may be times of failure, but then again, God has promised me na aakayin niya ako. Amen? Ito yung magpapalakas din po sa ating mga spiritual na kaisipan na may Diyos na handang akayin tayo sa mga panahon na tayo po ay nahihirapan. Sa mga panahon na tayo mga nangihina. Sabi ko nga po, Christian life or life itself is a cycle na talagang it is a roller coaster ride. Hindi po laging smooth, hindi laging maayos, hindi laging panatag, wala kang problema. Nandun pa rin talaga, sabi nga kapayapaan na hindi sa kawalan ng problema. Nandun pa rin lagi yung problema at mga alalahanin. Pero yung kaisipan na nalalaman natin na may Diyos po na umaakay sa atin ay isa na pong malaking bagay para tayo po ay makapagpatuloy sa ating pong mga pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Sa pangalawa po, God in every transition ay alalahanin natin na sabi ng Panginoon, tuturuan kita. So kung tayo po ay may mga doubts, may mga kaguluhan o mga pagdadalawang isip o may mga suliranin na dumarating, lagi tayong tuturuan ng Panginoon. Open yung wisdom that comes from the Lord na i-obey lang natin. Na kapag meron tayong mga pinagdadaan ng masalimuot o nagdadalawang isip tayo, just ask from the Lord na, Lord, turuan niyo nga po ako. Dahil sabi naman niya, tuturuan kita. Tuturuan meaning, nagwi-wait pa rin siya sa atin na talagang magpaturo tayo sa Kanya. Alamin natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Sabi po ng awit 25, 4 hanggang 5, ang sabi dito, ituro mo sa akin ni Yahweh ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin na ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang aking inaasahan. Diba po, pagka ang ating pong hinihinga ng tulong ay ang Diyos na may likha ng lahat, the beginning and the end, hindi tayo mapapahamak. Hindi po tayo magkakaroon ng kumbaga sa negosyo ho, kung sa pasimula pa lamang, inilalapit na natin dito sa Panginoon sa pagpaplano pa lang, hanggang sa magkaroon dito ng katuparan, malabo mag-bankrupt kasi nandun yung guidance ng Lord nandun yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng bagay, lagi nating nasain yung pagbibigay at pagtuturo ng Panginoon sa atin. Kaya nga sinasabi po, di ba, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Hindi po talaga tayo pwedeng malangan sa ating mga limitadong kaisipan. Doon tayo malangan sa Diyos na limitless, diba, the infinite knowledge of our Lord our God. Doon tayo umasa at tayo pong lahat ay hindi mapapahamak. Naroon lagi yung assurance ng victory na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. As long as we are seeking His knowledge, yung tuturo ng Panginoon sa atin, yun lang po. Lagi tayo magpasakop talaga sa kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi po, wala naman pong guro wala na pong estudyante na mas matalino pa sa guro. Ano po, minsan tayo nga ganun. Sabi ko, minsan tayo, ang Diyos yung ating pinasusunod sa ating mga buhay. Na may nagkaroon lang tayo ng konting kaalaman, nagkaroon lang tayo ng konting eksperyensya, para bagang alam na nga po natin. Which is yun po ang paalala sa atin na wag po tayong maging mapanatag na lagi umaasa sa atin lang. Hindi ko rin naman po sinasabi na mawalan tayo ng kumpiyansa. Kaya lang po talagang dapat yung kumpiyansa at ang karunungan ay mula sa Panginoon. Dahil sabi niya, tuturuan kita. Amen? Magpaturo po tayo sa Panginoon. Dahil ibig sabihin, pag tinuturuan, may kulang pa po sa atin. Ibig sabihin, kung may tinuturuan, gusto pa rin ng Lord na maano pa po tayo, ma-enhance o mag-develop pa tayo bilang mabubuti at maging kapakipakinabang na mga lingkod ng ating Panginoon. Life is a continuous learning sa harapan ng Panginoon. Kung sa secular nga po, natatapos ito sa mga doctorate, ganyan. Pero sa ating pong buhay, paglilingkod, it is a daily process na learning. Hindi po tayo natatapos sa ating pong pag-aaral, hindi tayo natatapos sa Bible School lang, hindi tayo natapos sa mga BS lang natin, na kapag natapos na tayo this day, wala na, pahinga na. Hindi po. Araw-araw na pagtuturo mula sa Panginoon ang ating nasain para hindi po tayo nadiligaw.
para po tayo lagi ay nasa maayos na kalalagayan. Amen po. At sa pangatlo po ay laging papayuhan. Lagi daw po tayong papayuhan ng ating Panginoon. Sa lahat po ng tenses na po, laging nasa future tense pa siya, no po. Kasi siguro nga dahil gusto na Lord na bago niya gawin ang lahat ng iyon, nandun talaga yung surrendering of our free will unto Him na, sige Lord, kailangan ko ng payo. Di ba? Anong magagawa ng isang counselor kung isa pong tao ay ayaw namang humingi ng payo? Nasa isang sulok lang at nag-aantay. Di po, kinakailangan din natin lumapit at humingi ng payo, at sa paghingi ng payo, kasama yung kapakumbabaan na talagang kailangan niya ng advice from a wiser person. Diba? Na kailangan niya ng pagpapakumbaba na, Lord, talagang kailangan ko ng payo mo. Hindi ko to magagawa ng sa akin lang. Na yung payo mo, diba sabi, pinag-aralan natin, he is a wonderful counselor, na talagang yung karunungan niya ay kakaiba. Nakita natin talaga kahit nung siya'y nagkawang tao, nung siya'y bata pa at nagtuturo sa sinagoga, ibang-iba yung kaisipan niya. At kung aaralan natin yung mga parabola niya, para layong-layo para sa kaisipan ng tao, di ba? Nandiyan yung mga mahalin mo yung hindi kaibig-ibig, pero kung sa tao yun, kung mamahalin hindi kaibig-ibig. Kumbaga yung mga payo na nagmumula sa Panginoon ay hindi katulad ng payo na mahihingi natin sa tao na katulad din lang natin na limitado. Pero hindi ko sinasabi extremes po sa ating paghingi ng payo. May mga tao din po talaga na pwede tayong malapitan, yung mga spiritual leaders natin, mga kapatid natin sa pananampalataya, na pwede nating malapitan. Pero still, sabi ng Lord, papayuhan kita. So, i-avail po muna natin iyon na sa Lord muna po tayo unang humingi ng payo, at for the confirmation, hingi po tayo ng mga iba pang advices from spiritual leaders natin na talaga naman po kagamit-gamit din po sa buhay ng bawat isa. Sabi po ng Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fail, but in the multitude of counselors, there is safety. Kapag wala ka daw po, tao kang na walang hinihinga na advice, talagang given po ang pagkabaksak. Given po yung pagkatalo. Pero kapag tayo po ay humihingi, we are seeking advice of those people wiser than us, nadadagdagan po yung ating karunungan at nailalayo po tayo sa maaring maging kapahamakan. At lagi po tayong naiingatan ng ating Panginoon. Una nga po, anong sabi po? Na wala po tayong dapat God in every transition of our lives. Kahit saan tayo dalahin, from point A to point B, di tayo dapat mangamba kasi ang sabi ng Salmo 32:8, ang sabi ni Yahweh, akayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Amen? Lagi lang po tayo na magpaakay sa Panginoon. Huwag nating akayin ng Diyos. At hindi rin naman nais ng Diyos na tayo kaladkarin. We have that free will to surrender unto Him. Na, sige Lord, akayin niyo po ako. Sige Lord, turuan niyo po ako. Sige Lord, payuhan niyo po ako. Kasi kapag nasabi natin ito sa harapan ng Panginoon, we are acknowledging na wala po tayong magagawa kung wala siya. At yun ang gusto ng Panginoon. A total dependency upon Him. God, in every transition of our lives. At sa dulo po, sa English version ang sinasabi dito, I will counsel you with my loving eye on you. Sa isang version po, babasahin ko muli, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, papayuhan kita ng aking mata ay nakatitig sa iyo. All these things po, ito sinabi ng Lord, yung tatlong itong bagay na gagawin ng Lord sa atin. Gagawin niya daw po ito na ang kanyang mata ay nakatitig sa atin. Pag sinasabi nakatitig, every minute, every second, everything detailed, kita tayo ng Lord. Alam ng Lord yung sitwasyon natin. Na bakit ka nga pa mangangamba sa transition from 2023 to 2024 kung alam mo may Diyos na nakaatabay sa iyo, may Diyos na nakatitig sa iyo, may Diyos na talagang kung ang CCTV po, meron niyang blind spot, meron niyang blind na corner na hindi nakikita, pero ang ating Diyos ay detalyadong nakikita ang ating mga kalalagayan. At sabi doon, nandun siya na laging nakatitig sa atin. Na sabi dito, nakakakilig, sabi, with my loving eyes on you. Nakatitig daw po siya. Gagawin niya lahat ito with His loving eyes on us.
Na, di ba po, sa mag-nobyo o sa mag-asawa, kapag nakikipag-usap na hindi naman nakatingin, nakakadismaya. Pero kung habang kinakausap ka, eye to eye, nakikipag-usap sa'yo, nakakakilig po yun, ano po, na alam mo na yung taong kausap mo ay gustong-gusto kang maintindihan, gustong-gusto kang abutin, gustong-gusto kang makasama o maka-fellowship that moment na talaga yung all his eyes unto you, na nakafocus siya sa iyo. Yun po yung kalalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. So why we should worry? Kaya dapat talaga ang pagpasok po ng 2024, though we have anticipated that it's a roller coaster ride, pero dapat na andun talaga yung kumpiyansa na kasama ko naman yung Lord kahit magpatemblang-temblang ako, kahit magpaikot-ikot ako, basta kasama ko siya, He is always in control of my life. Wala dapat tayong kabahan. Di ba tayo dapat kabahan? O wala tayong dapat nakatakutan. Amen? Sabi po ng Psalms 100 to, awit 102 siyam, awit 102 siyam, mula sa taas, sa trono mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Kawikaan 5:21, ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis, laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Napakaganda po, no? Ang paningin daw po ni Yahweh sa tao ay hindi inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. So yung mga moments na we are lonely, we are depressed, wag na po talaga nating i-entertain yon. Kasi lagi natin isipin na walang naman nalilingid sa Lord. Kung nabadaan ako sa problemang ito, alam ko merong tulong na nakahanda ang Panginoon. So, do not waste time na mag-emotional breakdown. Instead, use your time to worship and to glorify our God. In the midst of those troubles na pagdadaanan, which is not exempted nga, although we are positive sa lahat po, sa lahat ng negatibong nakikita natin, dapat maging positibo yung ating mindset na kasama ko yung Diyos. Hindi ako mangangamba. God in every transition of my life. Saan man ako dalhin, nakapalaran, saan man ako dalhin ang buhay ko paglilingkod, God is always in transition. In every transition. Kagaya ni David nga po, sa lahat ng transition na pinagdaanan niya, kasama rin naman niya ang ating Panginoon. At hindi siya pinabayaan. At sa Hebreo 4:13, walang nilalang nakapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So kung wala naman tayong dapat na ipangamba at nakatitig sa atin ng Lord, nandun yung kumpiyansa sa atin, sarili, na itatawid tayo muli ng Panginoon sa panibagong taon na ito. Kumbaga nasa pasimula pa lang tayo, pero alam natin na kaya tayong itawid ng Panginoon hanggang 2024. Na tiyak na kaligtasan kapag tayo po ay laging nagtitiwala sa Kanya at ang ating mga puso't isipan ay laging naroon sa kaisipan na, Lord, akayin niyo po ako sa tamang landas, akayin niyo po ako sa inyong kalooban, at handa rin po ako, Lord, na magpaturo sa inyo at humihingi po ako ng payo mula sa inyo. Kapag ganun po yung kalalagayan natin, sure win na po. No? Kumbaga po sa paaralang secular, siguradong with flying colors po tayo, nag-graduate. Kung yun po yung ating kalalagayan sa harapan ng ating Diyos. Salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na pagpapala ng Diyos ay laging sumagana sa atin po na inuuna ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, pagpapalain niya ang mga anak niya na hinahanap siya sa maagang kapanahunan. Ang pagpapala ay sumagana po sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako sa maikling pananalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Diyos. Ama naming nasa langit, dakilang Diyos, Ama ng aming Panginoong Yesus. Sa umagang ito, Lord, kalupusan ng pagkilos mo sa aming buhay ang aming inaasahan. Kagaya ng aming inawit, ayaw po namin magkulang ng kapangyarihan ninyo. Ayaw po namin, Lord God, na kapusin kami, Panginoon, ang iyong presensya. Laging presensya mo, Lord God, ay sumaamin. Laging sumagana ito sa bawat isa sa amin. Ama, nasa kani-kaniya nasaan man kami, Lord God, na kalalagayan ng aming mga paglilingkod. Patuloy kaming umaasa sa pagkilos ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi kaming umasa sa magagawa mo lang, Panginoon. Lagi kaming umasa sa pag-akay mo sa aming buhay. Turuan mo kami na lalo pang maging kagamit-gamit. Kung ang taong 2023, kung sa tingin namin, ay hindi po namin nagawa ang pinakamabuti. Lord, we are desiring 2024, Lord, ay gamitin mo po kami sa pinakamabuting kaparaanan, sa mas lalong kapakinabagan para sa iyong kaharian. Pagpalain niyo po ang bawat kapatid na nasa kani-kaniyang kalalagayan, sa bawat sulok ng mundo. Ang pagpapala ay sumaaming lahat. Ingatan niyo po sila
ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan at laging sumagana sa habag at biyaya na nagbumula sa inyo. Ang aming mo pong mga tagapanguna ay lagi namin inilalapit sa inyo na kayo po magawad ng kalakasan at kapangyarihan sa kanila sa mga panahon na lagi mo silang ginagamit. Lord, ay sumagana sila sa kapangyarihan mo, Panginoon. Aming Pastor Joseph Len Masaredo, ang lahat po ng district supervisors, ang mga guro sa Bible School, mga estudyante, Lord God, Panginoon, sa mga estudyante sa Bible School, loobin mo, Lord, ang lahat sa kanila ay makapabalik sa tapos na bakasyon ay makapanumbalik sa kanilang mga pag-aaral. Kayo po mag-sustain ng kanilang mga pangangailangan, kayo po ay mag-provide, Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon, at patuloy kaming sa bawat araw with a positive heart na gagawa kayo ng inyong pong dakila at kamangha-manghang himala. Panginoon, salamat po. More of your goodness, more of your blessing. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Sa Diyos po ang kapurihan. God bless po.